Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernales ng Batch 3 at ito ang aking daily devotion. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ay kung ano ang kahulugan ng Yahweh Tsidkenu o Name of God series. At ang ating Bible verse ay mula sa Jeremiah chapter 23 verse 6. Sasabi sa ating scripture ngayong araw, and this is the name by which He will be called the Lord our righteous Savior. Ngayon mga kapatid, pag-uusapan natin, tatalakayin natin kung ano ba talaga ibig sabihin ng pangalang Yahweh Tsidkenu o the Lord our righteousness. Sa konteksto ng Jeremiah, grabe na ang korupsyon sa bansa nila. Ang mga leaders, hari, mga priests, hindi na sila gumaganap ng tama. Ginagamit nilang kanilang posisyon para sa sarili lamang nilang kapakanan o sa kanilang kagustuhan. Kaya through the prophet Jeremiah, nangako ang Diyos ng isang righteous branch mula sa linya ni David, isang hari na hindi tulad ng mga corrupt leaders ng Israel. At ang Mesias, siya yung magiging tulay na hari ng may dalang righteousness, justice at wisdom. At ang pinakamaganda dito mga kapatid ay hindi lang siya righteous para sa sarili niya, kundi tayo mismo tinatawag niyang righteous dahil sa kanya. Ayan ang sinasabi sa 1 Corinthians chapter 1 verse 30, si Kristo mismo ang naging righteousness natin. At sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, He became sin who knew no sin, that in Him who might become the righteousness of God. Ibig sabihin nito, hindi dahil mabait tayo, hindi dahil deserving tayo, hindi dahil perfect tayo, kundi dahil sa ginawa ng ating Panginoon. Para sa ating teachings ngayong araw, unang-una, the nation of Israel was ruled by corrupt leaders. May mga talagang grabe ang spiritual climate ng panahon ni Jeremiah. Yung mga hari, imbis na mag-lead ng may takot sa Diyos, sila pa ang nanguna sa injustice. Maraming leaders na ambasado, selfish at hindi godly. But here's the reminder mga kapatid, ay kahit yan nakakakorap ang tao, hindi nagugulat ang Diyos. Siya pa rin ang may final say patungkol dito. Kalawa, the righteous Messiah is God's only solution. Kaya hindi naglagay ng Diyos ng mas mabait na tao lang, hindi slightly better leader. Ang solusyon niya ay isang Messiah na perfect ang righteousness, kasi ang problema ng tao hindi lamang moral failure, kundi spiritual condition. And the only one who can fix that is Jesus Himself. Siya ang Yahweh Tsidkenu natin, siya ang righteousness na wala tayo. Kaya kapag naisip natin minsan na Lord, ang dami nating pagkukulang, ang dami kong mali, tandaan natin na hindi mo kailangan i-produce ang sariling righteousness. Ang meron ka, a righteousness na binigay sa iyo, imputed gift, kinikita, kundi tinatanggap. At panghuli, the world is God's house with His own rules. Since siya ang gumawa ng mundo, siya rin ang may standards at yung standard niya ay righteousness. Pero dahil hindi natin kayang abutin yun, ay ibinigay niya mismo yung righteousness na kailangan natin. Parang sinasabi ng Diyos, ito ang requirement. Ano kung hindi nyo kaya ako na ang gagawa para sa inyo. At dito nagtatapos ang aking daily devotion. Maraming salamat sa panonood.